Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you are with us today, and we hope that you'll join us in our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po ay magsisimula na po sa ating pananambahan. Pwede pong tayo po ay tumayo. Patuloy po tayong umawit sa Panginoon na dumaloy po ang kanyang presensya sa bawat puso po natin sa lugar po na ito. Awitin po natin ang daloy.
ng isang batis sa buhaw ko'y papatig. At ang tinig ko ay ang agos ng tubig. Kailangan ko sa bawat saglit. At sa piling mo, tulad ng isang batis sa buhaw ko'y papatig. At ang tinig mo ay ang agos ng tubig. Kailangan ko sa bawat saglit. Daluyan mo 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 sa bawat saglit. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, Panginoon, patuloy naming itinataas ang iyong pangalan sa aming kalagitnaan, O Diyos. Ikaw ang Diyos na lumikha sa bawat isa sa amin, ang nagbigay buhay, Panginoon. Ikaw ang Diyos na nagbibigay, Panginoon, ng kahit ano, Panginoong pagpapala na natatanggap namin, Panginoon. Kaya Lord, hayaan mo, Diyos, sa pagkakataong ito, maranasan namin, Panginoon, ang pagpapala, Panginoon, through your presence, Panginoon. Kumilos ka, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, na naririto. Lord, we know, Father God, na magkakaiba po kami, Panginoon, ng sitwasyon, Panginoon. Ikaw ang nakakabatid ng puso ng bawat isa, Panginoon. Kaya, O Diyos, ang dalangin po namin, Panginoon, ay isaayos mo kami, Panginoon, higit sa lahat ang aming puso, Panginoon. Lord, sa pagpupuri namin, Panginoon, maranasan namin, Panginoon, yung favor mo, yung presensya mo, Panginoon, na Lord, mas malapit, Panginoon, mas malapit. Hayaan mo, Diyos, na patuloy ka, Panginoon, kumilos sa bawat isa, Panginoon, sa amin. Salamat po, Panginoon, sa bawat araw, Panginoon, ay tinatalaga mo at idinadagdag mo, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, tunay, Panginoon, ang sabi mo sa salita mo, Panginoon, na lahat ay kukupas, Panginoon, pero ang salita mo ay mananatili, Panginoon. At ikaw ang salita, Panginoon, na aming itinataas at pinaglilingkuran sa araw na ito. Sapagkat ang tao ay naging salita. Kaya Lord, salamat po, Panginoon. 2,000 years ago, Panginoon, ibinigay mo, Panginoon, ang iyong bugtong na anak upang, Lord, ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Lord, salamat po sa pagliligtas, Panginoon. Inihain mo, Panginoon, inhandog mo ang buhay mo, Panginoon. Kaya, Lord, sa araw na ito, Panginoon, ang tanging hain at handog namin ay aming buhay sa iyo, Panginoon. Ang aming puso na nagsusumamo, Panginoon, na purihin ka, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, sa buong programa, Panginoon, na meron kami, Panginoon, sa araw na ito. Lord, basbasan niyo, Panginoon, ang aming pakikinggan ng salita, Panginoon. Na ito, Panginoon, O Diyos, ay magbigay buhay, Panginoon. Magbigay direksyon, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, ang iyong lingkod na gagamitin, Panginoon, upang maghayag nito. Hayaan mo, Lord God, na, Lord, sama-sama kami, Panginoon, as we worship you today, ay patuloy ka naming maranasan, Panginoon, ang kagalakan, Panginoon, ang pagpapala, ang kapayapaan, Panginoon, ay ilagak mo sa bawat isa sa amin. Lord, sa aming mga kapatiran na wala pa po sa lugar na ito, pagpalain mo sila, ingatan mo sila, dalhin mo sila, Panginoon, sa tahanan, Panginoon, na kung saan ikaw ay pinaparangalan, Panginoon. Salamat po, Diyos. Maluwalhati po kayo sa umagang ito. Kami po ay magpupuri at magpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Amen po. Pwede po bang kamayan po natin ang bawat isa? And mabuti po ang Panginoon. Talagang tunay na tapat po ang Panginoon. Kaya po, sa pangalan ni Jesus ay alam natin na kahit anong karamdaman, kahit anong mga kabiguan sa buhay, kahit anong mga challenges na meron po tayong nararanasan,
Ang pangalan po ng Diyos ang magbibigay kasagutan po sa atin. Kaya po, in Jesus' name, tayo po ay umawit sa Panginoon. Pwede po bang gayahin niyo po ako? Sige po, ako po tayo, Panginoon.
God is fighting for us. God is fighting for us. Pushing back the darkness, lighting up the kingdom. Can't get up and shaken. In the name of Jesus, enemies defeated. And we will shout it out. I will live. I will live. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me. And I am free in Jesus' name. I will live. I will live. I will not die. I will declare and you by Christ living. And I am free in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Thank ka, Panginoon. Salamat po, Diyos. Dahil sa pangalan ni Jesus, ay patuloy, Panginoon, na nakakamit namin ang tagumpay. Sa pangalan ni Jesus ay walang imposible. Lord, sa pangalan mo, Panginoon, laging posible, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Hallelujah. Patuloy po tayong bumalik sa pagpupuri sa Panginoon. Sing, O Lord, search me. O Lord, you search me. You know my way. Even when I fail you, I know you love your holy presence. Your holy presence surrounded me. In every season, I know you love me.
Kalbaryo. Hayaan mo, Diyos, na patuloy na Ikaw, Diyos, ang sentro ng aming buhay. We worship you, Lord. Hallelujah. Let's see Jesus in the center.
Jesus, in the name of Jesus, Jesus, embrace the name, Jesus. Hallelujah, Jesus. 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 Let's worship the Lord personally. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon sa pangalan ng Panginoong Jesus. Wala nang iba. Wala nang iba makakapagbigay ng lahat ng pangangailangan natin kundi ang pangalan ng Panginoong Jesus. May kapangyarihan sa pangalan ng Panginoong Jesus. May kagamutan sa pangalan ni Jesus. May pag-asa sa pangalan ni Jesus. May kalayaan sa pangalan ni Jesus. May katotohanan sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Let's sing, oh hallelujah. Jesus. Salamat po, Panginoon. Patuloy natin purihin ang Diyos na buhay. Ang Diyos ni Jacob, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos na nagpalaya sa mga Israelitas, ang Diyos ng mga disciples, ang Diyos ni Pablo, na kung saan ang Diyos ay buhay na pinaglilingkuran natin, ang Diyos na nagbibigay ng lahat ng pangangailangan natin. Lord, ano ang pangaba ang aming maihiling sa iyo, Panginoon? Na ikaw ang aming Panginoon, ikaw ang aming Diyos na tagapagligtas. Nasa iyo lahat ng pangangailangan namin, Panginoon. Nasa iyo lahat, Panginoon. Ikaw ang may bigay ng aming buhay, Panginoon. Kaya Lord, marapat namin, Panginoon, na maibalik ang para sa iyo, Diyos. Salamat po, Panginoon, sa hiram na buhay na ito. Salamat po sa sandaling buhay na ito, Panginoon. Hayaan mo ang buhay na ito ay maging tama, Panginoon, at maging kalugod-lugod sa iyo. Hallelujah, Lord. Ibalik mo kami, Panginoon. Ibalik mo kami sa tunay na pagpupuri, O Diyos. Sa tunay na pagpupuri, sa araw-araw na pagpupuri, Panginoon. Ibalik mo kami sa fellowship, Panginoon, namin sa Ama. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry.
Lord, salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil dinala mo kami sa lugar na ito upang purihin ka, Panginoon, sa pamamagitan ng mga awitin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil, Lord, lagi mong tinatama ang aming buhay. Sinasaayos mo kami, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Lagi kang nakaalalay, Panginoon. Nakaalalay ka, Panginoon, sa mga nararanasan naming kabiguan sa buhay. Nakaalalay ka, Panginoon, even, Lord God, sa tagumpay na meron kami, Panginoon. Ang mga bagay na ito ay maaaring mahulog kami, Panginoon. Pero, Lord, salamat dahil nakaalalay ka sa amin. Salamat po sa nais mong gawin sa buhay namin na kami ay lumago sa pananampalataya at sa wangis ng aming Panginoong Jesucristo. Kaya, Lord, patuloy kang magpakilala sa bawat isa sa amin, Panginoon. And Lord, anuman o Diyos ang nararanasan namin, Panginoon, tagumpay man, Panginoon, Lord, magpakilala ka sa bawat isa sa amin. Laging babalik at babalik kami sa iyo, Panginoon. Sa kabiguan man, Panginoon, alam namin na madalas kang magpakilala. Kaya Lord, hayaan mo, Diyos, na maranasan namin ang kapangyarihan mo sa bawat araw ng buhay namin, Panginoon. Lord, salamat po dahil meron kami, Diyos, na buhay na pinaglilingkuran at itinataas sa bawat araw ng aming pamumuhay. Lord, salamat po. Ikaw ang Diyos na tapat. Diyos na nakakalihayan. Diyos na tinutulungan. Sa iyo po, Panginoon, ang papuri. Sa iyo po ang palangalan, Panginoon. Salamat po, Diyos. Salamat sa pagparin mo sa amin. Sa iyo po ang papuri at ang salamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Pwede na po tayo magpo. Good morning po. Ako po ay singkit ngayong araw na ito dahil po'y namamaga aking mata. Hello po. Ako po ay chinita today. Good morning po sa bawat isa. Good morning. Ang ulan po ang panahon ay bagaman manabig. May mga areas po talagang binaha. Binaha po ba ang mga bahay niyo? Ay, hindi po pinagpala po kayo ng Panginoon, mataas na po ang mga bahay ninyo, no? Amen. Ako po'y, share ko lang po ng kaunti. Nagdaang linggo, last week, napaka-challenging po ng ulan. Pagpasok sa trabaho, kasi po ang pasok ko ay, last week, mid shift, pag 2 p.m. to 11 p.m. So yung biyahe po bukod sa traffic, maulan. Kaya po, buti po nandiyan ang asawa ko at patuloy na hinahadsundo ako. Kaso nakakapagod magkapote. Kaya sabi ko sa Panginoon, Lord, bigyan mo kami ng 4 wheels. Yes. Para hindi na kami uulan. Kasi po, pag inisip ko naman pa nasa motor, tas traffic, ay Lord, postpone muna kasi traffic. Kasi po di makausad. Sa West Service Road, ang liit ng daan. So parang uusad ang masakyan, parang ilang minuto pa, minsan abot pa ng oras. Pero salamat sa Panginoon dahil yung struggle ko ng 1 week, nalipat na ako ng panibagong shift. Morning na talaga. So salamat sa Panginoon at least hindi na ako magiging challenge sa aking pagpasok. Ako din po ay nagkasakit. Sobrang severe po ng aking back pain. Ito po yung meron po kasi akong chronic na sakit sa likod, spondylosis. Since 25 years old po ako, meron na po ako nito. Kapag nga lang sobrang lamig, sobrang sakit, hindi ko po talaga siya ma-endure ng talagang gamot lang. Kailangan talaga siya ng therapy. Kaya po, ang schedule ko pa ay next week. Kaso po, yun nga po, ang therapy pa nag-exercise eh.
Ganun lang po siya. Pero still, salamat sa Panginoon dahil kahit papaano, ang ginagawa ko po ay nagsisteam ako sa likod para maibsan. Pag naman nagpawis naman ako, nawawala naman na yung pain. Kaya, ayun po. Tsaka nagkakaroon po ko na, alam ko kung nararamdaman last week, ewan ko po ba. Alam ko pong mga ganap-ganap sa katawan. Ako po'y parang feeling ko ako'y 40 years old na. So ayun, para salamat sa Panginoon sa kagalingan dahil po ako'y nakatayo pa din po ngayon. Nagabagyan kong panalangin ko kagabi, sabi ko, Lord, pagalingin mo na ako kasi you will use me tomorrow. So I have to show up. Ang asawa ko naman po ay may sakit. Siya naman ang napasahan ng lagnat. Kaya po siya wala ngayon. Anyways po ngayong umaga, mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ako po ay maghahatid sa inyo ng karugtong na topic natin for this month. Ano po topic natin this month? Saint with? Last time po ay pag-usapan po natin yung topic ni Pastor Jico. Ano pong title noon? Sa mga nakaalala. Sink in worship. So today po, pag-usapan po natin yung sync and growth. Ano nga bang kinalaman ng pagiging sync natin in terms of growth? But before anything else po, tayo manalangin. Panginoon, pinasalamatan ka namin sa araw na ito, sa panahon na hindi mainit. Yet, Lord, we are worried about the flood, Lord. But we are casting it out in Jesus' name, Panginoon, na this place, the church, and even our own household, Panginoon, ay hindi magaranas ng anumang baha, O Diyos. Dalangin namin, O God, na paalisin mo na yung bagyo na nagbabadya sa lugar namin, O God, in Jesus' name, na wala ng ibang mga casualties pa, Panginoon, ng maabala, O God. And Lord, we even ask for healing, O God, in Jesus' name. Sabi mo sa Luke 10:19, O God, we ask it, we declare it in the name of Jesus, we will trample, Panginoon, yung gawa ng kaaway sa ilalim ng aming mga pa. Kaya in Jesus' name, we cast all the diseases, Panginoon, na mawala, Panginoon, sa aming mga katawan. Even in our loved ones, Panginoon, mawala na, Panginoon, yung sakit na nararamdaman nila, Panginoon. Lord, today, we ask for your presence, O God, your Holy Spirit to be in our midst, O God. May we understand, O God, together, na anumang mensahe mo na nais mo iparating sa amin, O God. May we understand every detail of your word, O God. May we understand and also, Lord God, maging sync ang aming mga puso, understanding how to be sync in growth, O God. Lord, we ask everything and all of these, Panginoon, sa pangalan mo, Jesus. Amen. So ngayong umaga po, allow me to bring our topic, sync and growth. Wait lang po. Ayan. So, we live in a culture that often measures maturity by age, achievement, or even independence. Actually po sa secular, madalas po yan nagiging topic, especially kapag nag-a-apply po, no? Pag nag-a-apply ka kasi, medyo updated na ngayon. Kung familiar po kayo sa curriculum vitae or CV, sobrang, po katulad ng dati na biodata lang, bibili ka ng piso sa tindahan, tapos fill in mo lang yung mga details. Ngayon po, kakaiba na, kailangan na ng CV. Tapos, electronic na rin po yung pag-a-apply. May LinkedIn, may JobStreet, may JobYoda. So, hindi mo na kailangan magbiyahe. Pero, pag ikaw yung nag-apply, napakalaking kinalaman ng anong laman ng CV mo sa loob. It talks about not only yung iyong pinag-aralan sa ka nag-aral, but also sa company ka nagtrabaho at ano yung mga posisyon na pinagtrabahuan mo. And by saying that, we can say na in our world today, the measure of maturity, specifically in secular community, talks about anong narating mo, anong naging position mo sa trabaho. Maaari yung iba achieve the managerial level, director, so on and so forth. So, napakaganda pong pagpapala nun sa Panginoon. But then, in the kingdom of God, what is maturity like? In God's kingdom, maturity isn't about age. It's about alignment. The question actually dito ay, are we aligned with Christ? Are we sync with
His body. So, previously po pinag-aralan natin na tayo po ay parte ng katawan ni Kristo. Meron po, si Kristo po ang ating head of the church, at tayo po ay katawan. Are we aligned to Jesus Christ's body? In Ephesians chapter 4, which is later po babasahin po natin, actually paints the picture of the church not just a place of worship, but as a living body, growing together in love. And that kind of growth requires three alignments po. Una po dyan, pag-aaral natin yung connection, correction, and commitment. Lahat po gustong mag-grow. Regardless po kung personal development, spiritual depth, or emotional maturity. Actually po, pag natawag na mature, talaga namang ikaw, yung credibility is sobrang high. But here's the reality. Real growth doesn't happen by accident. It happens by alignment. So meaning, kailangan mo siyang gustuhin in order to be aligned. Parang po yung sa pila, sa school, pag sinabi ng teacher mo, fall in line. Paminsan, pag nag-fall in line, bali-bali po yung linya. Sabihin ng teacher, arms forward. Pag nag-arms forward, dun palang tutuwid. So pag sa command ng arms forward, kung hindi ka sumunod at di mo ginustong mag-arms forward, hindi ka didiretso ng pila. Masisirain mo yung linya ng pila. Same thing with growth. It has to be something na gusto mo at gugustuhin mo. Hindi siya dahil kinuman sa'yo, you have to be sold out with it. You can be in church for years and still be spiritually stuck. Alam naman niyo po ba yun na parang, ang tayo ko na search sa church, pero parang ganito pa din ako. You can know the language of faith and still miss the lifestyle of faith. That's because spiritual maturity isn't about how long you've been a believer. It's about how aligned you are with Jesus and His body or in the church. Ang Diyos po never called us to grow in isolation. So talaga namang sabi niya, part tayo ng katawan ni Kristo, kailangan natin maki-fellowship with the church. Kasi though being isolated, it's very safe. Kasi hindi walang gagambala sa'yo or gugulo sa'yo. But still, growth happens when you interact with other people, other believers. He designed us to grow in sync, in harmony with Christ and in connection with others. So today po, pag-aralan natin, explore natin yung mga bagay na diniscuss ko kanina about how to be sync in growth. One is connection, correction, and commitment. The topic today po very short lang, but then I hope that the Holy Spirit will speak up to all of us because the topic po is not just dealing about one person, it deals and will talk to us in general. So how to be in growth. Kasi may mga behavior po dito na i-call out during the discussion. And I hope that the Holy Spirit will not condemn us, but instead correct us for us to be matured. Hopefully, including po ako. Lahat po tayo. Let's talk about number 1, connected. Growth begins with others. In Ephesians chapter 4, verse 16, from Him, the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love, and each part does its work, or does its work. Ang growth po ay, hindi lang po siya vertical. Hindi lang siya sa'yo at sa Diyos. It can be horizontal. Paano pong paraan? Yes, we say na we love the Lord, but we also need to love each other. So, pag ganyan po siya. Pag ganyan, ikaw at ang Diyos, at ikaw at ang tao naman. You don't just attend church, you belong to the body. Ayan. Paminsan po napapaisip ako habang ginagawa ko po ito, parang ganun pala ka-importante yung membership. Naranasan niyo na po bang pumunta sa isang party or sa isang gathering
na ang kakilala mo lang or reason kung bakit ka pumunta ay kahit sa isang friend mo lang. Tapos itong friend mo na to, he or she has to leave you for a while kasi may mga, siguro meron siyang part ng program or maaari meron siyang mga friends na kailangang puntahan, batiin, may iiwan ka mag-isa. Yung feeling po na you're not alone naman physically kasi you're with other people, but the feeling is parang nag-iisa lang ako. You don't belong kasi hindi mo naman kilala lahat. So same thing with being connected. In this church, we are so parang hindi lucky pero pinagpala tayo ng Panginoon na for so many years we've known each other for so long na talagang komportable na tayo kahit pa hindi ganun ka ganda ang ayos mo, alam mo hindi ka sisitahin, kahit hindi ka masyadong maangat sa buhay or anumang estado ng buhay. The church that we are in right now, hindi po siya tumatanaw sa ganoon. We equally love each other. Pero po, doon papasok yung membership. So, you cannot be connected with people horizontally if we don't belong to the body. Every part matters. Every person plays a role. When one part is disconnected, the whole body suffers. I realized this po evidently nung mga panahon na kami pala ni Kuya Jico yung nasa ministry. Ni Kuya Jico tsaka ako po, na alam niyo po yung pakaramdam na paulit-ulit lang kami tatlo, tapos minsan magkakasakit ng isa o yung wala yung isa. Yung ang hirap pong gumampan. Nararamdaman talaga siya ng music that time. Parang ganun din po sa church. If you're not here, and hindi ka gumakampan sa role mo, even though wala ka namang ministry, sabi mo, wala namang ministry, wala namang ambag dyan, yung presensya ko hindi naman counted. No. Being in the church, yung hanapin ka ng someone na nasa loob ng church, it's very important. You belong to the body. Imagine if you're not here and sabihin, saan kaya si ganito? That person, magkakaroon siya ng worry na about sa iyo kung nasaan ka, and so on and so forth. And yung po yung maganda sa church na connected ka. But then, if you're connected, do not disconnect. Isolation might feel safe, but it's not sustainable. Lone sheep are easy prey. Ayan. I've experienced this po, parang yung dati po, nung mga struggles po ay parang pakiramdam ko, akin na lang to. Ayaw ko na siyang hindi ko kailangan ng kahit sino. Gusto ko na lang i-keep ko lang sa sarili ko. I think po, most people do have the same mindset na parang lang hindi sila makaabala sa sarili na lang nila. Or gusto na lang nilang mag-isolate. But sometimes, being lone, kagaya po kayo na lone sheep are easy prey. So, kadalasan, pag mag-isa ka, especially kapag hindi ka ganon ka-bonded or you don't have quiet time per se, maaari kang gumawa ng mga bagay na hindi ka aya-aya. I remember one of the readings that I've seen sa Facebook na yung babae, I think high school siya or college, na she committed the blank because of depression. And that, I cannot imagine how lonely she was nung nasa sitwasyon pa siya at nung mabubuhay pa siya, na no one comes to her para abutin siya emotionally, because that person probably, we don't judge, but probably we can say na she isolated herself kasi nga ayaw niya makaabala sa iba. That's the good thing about being in the church, because if you are connected and if you have your own cell group, you have your B group members, hindi mo naman kailangang isiwalat sa buong church yung nararamdaman mo, pinagdadaanan mo. A person that you are comfortable with is enough to share yung pinagdadaanan mo. Kasi sometimes, mahirap siyang i-calculate dito at dito lalo.
You grow deeper by growing together. This is what I like when it comes to the group, because not only you can get updates from your members, but at the same time po, you share testimonies. Also, share good words about the word of the Lord to keep you stronger, or all of you stronger. Ask yourself, who are the people in your life helping you grow spiritually? Who are you helping grow? Next, number 2, corrected. Growth requires transformation. In Romans 12, chapter 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Growth isn't just about doing more, it's about thinking differently, and that requires correction. How do we handle corrections po? Kapag po ba tayo nako-correct, tayo po ba ay may tendency to leave? Or mag-shut ng door? Noong ako'y bata-bata pa, kapag ako'y napagkasabihan noon, ako po kasi ay napakabait na anak ko. Napakabait ko po talaga dati. Kapag po ako nagkapasabihan ng mama ko, pagpakaramdam ko po hindi siya angkop sa pandinig ko. Taga po ako'y naiinis. Lagi po akong nagre-rebat sa mama ko. Kasi, pakiramdam ko that time, hindi naman ako yun, hindi naman ako ganun eh. Tapos pagpaulit-ulit, sige na nga ako, ganun na nga lang ako. Yung parang ganun po, no? And there was also a time in the church na ako po'y bago sa music before as worship leader. Ang boses ko po talaga noon ay hindi po talaga aya-aya sa tenga. Ang sakit po sa tenga ng boses ko dati. Meron pong church member nagsabi sa akin, ano ba yan, Marie? Ang tinis ng boses mo. Literal po talaga, ipanas naman sa kanya, face to face talaga yung pagko-correct at that time. Ano ba yan, Marie? Dapat yung boses mo hindi ganun kataas. At every Sunday po talaga yun. Siya po talaga yung reason po bakit parang ayoko na nga mag-song lead. Kasi po talagang, wala po talaga siyang, wala pong pagkalso ang kanyang mga words. Dire-diretso po talaga sasabihin niya, ano ba yan, Maria, sakit na sa tenga ng boses. Pupenta mo kayong kanta mo. Ganun po siya before. Pero po, dahil po, sinabi ko po yung kay Pastor Andy before. Yun po yung dahilan kung bakit sabi ko, Pastor, ayoko na po mag-worship. Baka hindi po ito para sa akin. Ano na lang po ako, kilig na lang po ako sa gilid. Tapos sabi niya po sa hindi, di ba po talaga yung tiwala ni Pastor Ali that time? Hindi, ito. Taga nahasa po, taga ng panahon. Dinala niya po ako sa mga workshop sa SVC, sa More, mga music workshop. At sa awa po ng Panginoon, talaga namang, hindi naman po magano kaganda ang boses ko, pero at least po, hindi na po siya masakit sa tenga. Hindi na po siya masakit sa tenga. Kaya po naniniwala po ako na kung ang puso mo is, if you have someone, kasi po sa mga ganun sitwasyon na kinokorek ka, parang nakakainis eh. Parang, sabi pala niya, ganun na. Pero if there's someone na you can confide, na sinabihan ka ng ganun, and that someone is mature enough to correct you na hindi niya na siguro masabi ng maayos. Ganyan talaga siya. Yung may ganun way of talking. Hindi ka mali-discourage kung ibabalik ka ulit. Isipin mo na lang na, siguro nga, kailangan ko lang siguro dumaan sa magandang series. And eventually maging okay. And at the same time, sa church din po, it happens a lot. It's not only in our church, not only in the workplace, but everywhere po. Na paminsan po, meron talagang taong unique, no, na very straightforward. At meron namang tao naman na kapag masabihan ng kaunti ay nalulumbay. Paminsan nawawala. So, I asked po Pastor Alina about this, kung paano siya kinahandle. Sometimes po, we have to reach out to the person na sobrang strong at sobrang, kailangan lang silang idaan sa D-group. So, doon papapasok yung kanilang D-group leaders.
para sila ay kausapin. And of course, when you receive feedback or constructive criticism, I hope na we openly attend to that. Sa trabaho po, kapag po ganyan, sa workplace, kadalasan po kasi sa trabaho po, meron po kami required na number of coaching per person. At sa mga trainings po na pinagdaanan namin, tinuro sa amin yung sandwich approach. Yan. So una-una, pupurihin mo muna siya, discuss mo yung mga magandang bagay na ginawa niya, tapos pagdating sa gitna, i-breakdown mo na yung mga opportunities niya. Yun po yung word opportunities, hindi pagkakamali. Something to improve ang sasabihin mo sa kanya. Pero kasabihin mo siya sa paraan na hindi siya masakit. So, kailangan mo mag-isip ng words na ano ba yung word para sa ganitong mga mali. Kasi, you don't want to feel the person who receives the feedback na maramdaman niya na parang, ano ba naman tong, pagsabihan ako para namang lahat mali ako, lagi akong mali. So, kailangan hindi mo siya ina-attack, kundi you are correcting the person. And sa last part po ng coaching is yung actionable next step na. Ano yung pwede niyong gawin? Ano yung pwedeng gawin next time para hindi maulit yung opportunities. At the same time, you will ask for the commitment. Parang ganun po yung turo sa amin sa trabaho. And I think it applies sa pakikipag-usap sa mga taong may kailangang i-correct. Isa pong halimbawa po is yung kapatid kong si Ria. Last time kasi merong battle sa bahay namin na related sa kanya. And siya po ay, dahil dalaga na siya, marami na siyang mga points sa isip niya na akala niya ay tama. So, ngayon ko po na-appreciate na ako'y nakabukod sa amin. Yung mga kapatid ko, message na, ate, ganito na naman si ganito, ate, ano gagawin ko dito, ate? Ganyan. Kasi po sa bahay ako, wala pong ganun. Tagang, po kami, pag sa bahay kami, chika lang, tapos na. Sa ngayon po kasi ibang level na pala. Parang iba na po yung, iba na po pala ngayon. Pag bumibisita po ko sa bahay namin, parang feeling ko ako'y bisol. Ulag yun? Pero kidding aside, yun nga po, balik po tayo kay Ria. Siya po yung maraming pinapoint out na mga bagay-bagay. Eksakto po itong preaching na to. Sabi ko sa kanya, alam mo, so okay yung ginawa mong ganito. Okay yung ganyan. Tsaka nagigets kita sa ganyan. Pero tingin mo ano yung mali, bakit umabot sa ganyan. So siya din nagsabi na mga ganito ganyan. Tapos sabi ko, tapos tingin mo ba okay siya? Kasi ito yung result eh. Sabi niya, kasi ate ganyan, kaya nga. Pero paano yung pwede mong gawin? Hanggang sa dulo po, siya yung nagsabi na, ay ate lang po na. Feeling ko ito yung nangyari kasi ito yung ginawa ko. Yung parang siya din mismo nakaka-realize. Sometimes kasi, tayo pong pinagko-confidan, we don't have to be parang sobrang matalino para sabihin na, ito kasi gawin mo, ito kasi ito yung ginagawa mo eh. Sometimes, our role is to validate. Para bang, ililid mo lang siya to conclude a conclusion. Para siya mismo mag-a-analyze ng kanyang sitwasyon. Hindi po madaling maging mature person in Christianity. Sometimes tayo din mismo pinupulis ng ating mga gawa. And of course, with free radicals sa paligid, yung mga nakakainit ng ulo, yung mga gawaing bahay, trabaho, sometimes it's hard to hold on to the word na pagiging Kristiyano. Kasi tayo din binabantayan. May one time po yan sa bahay namin. Hindi pala po, nung ito lang nakuli. Nagsusumbong ulit si Ria. Sabi niya, ba't ikaw ate, ganito ka dati? Ganun po, sagot niya sa akin. Sabi ko, ako kasi yung dati. Hindi naman kasi yun si ate mo ngayon. Iba na yan ngayon. Mga ganun po. Kasi dati kasi, ganito, ganyan. Doon ko po na-realize na ang mga tao sa paligid, regardless kung di mo kamag-anak or kamag-anak, they see your actions. Kaya sobrang vital na, alam niyo po, yung paano siya i-handle. Kasi paminsan, especially yung mga non-believers,
they will tend to say na parang, ikaw nga ganyan ka eh. Yung mga ganyan. Yung credibility po kumbaga. So, again po, every day is a new beginning from the Lord. And every day po, we can change our ways to be somebody na hopefully we can be mature. May one time po, in terms of correction pa din, sa buhay po namin mag-asawa, may one time po na hindi ko po alam, ako po yung sinusundan lang ni Limuel sa anong ginagawa ko. May one time po na ako po pag umuwi po kasi ako ng bahay, ay bago po umalis, make sure po na maayos na yung bahay namin, nakaayos yung bigaan, ayoko po nung lukot-lukot. Tapos gusto ko po yung mga plato nakahugas na kasi bago po ko umalis, naghuhugas po ako ng plato, tapos konting walis. Basta po pagdating ko ng bahay, ayoko po nang magulo kasi nakaka-stress pag magulo ang bahay. May one time po si Limuel po, since sa po yung nag-aangkas, umuwi siya ng tanghali, tapos iiwan nila yung mga sabi ko, mahal, pwede bang susunod, sugasan mo to? Kasi, iniwan ko to, unfair sa part ko, inugasan ko to, kasi ko magkakalat kayo. Sige, hindi ko kakalimutan. Ito na naman, pumangatlo siya, pangatlong beses. Sabi ko, alam mo nakakainis. Tapos, hindi ko na pa sasabihin yung iba. Yung, kainis. Tapos po, siyempre po nagtakbo-takbo kaunti. Tapos, karamihan po kasi kapag nagsasorry siya, sabi nga po sa akin, sorry. Sabi ko, para sa'yo sorry mo, saan yung sorry mo na yan? Anong na-realize mo sa nangyari? Ganun po kasi ako sa kanya eh. Anong na-realize mo nung nag-away tayo? Anong tutulan mo? Ganun po ako sa kanya madalas. Kahit po nung kami mag-boyfriend, girlfriend pa lang. Tapos po, nitong nakaraan, ako naman po hindi ko po inaasang pangyari. Ako naman yung nagkamali. So, sabi ko, tahimik lang po muna ako. Tapos maya-maya sabi ko sa kanya, mahal, sorry. Sabi niya po, para sa iyo, sorry po. Para tutunan mo. Binalik. Sabi ko, ligyan ko yan ha, gaya-gaya ka. Tapos sabi niya po sa akin, unconsciously sabi niya sa akin, kasi mahal ginagaya kita. Ginagaya daw po niya ako. Sabi ko, ba't mo ginagaya? Hindi naman ako laging tama. Sabi niya, ewan po, ginagaya lang kita. So mga ganun po. Kaya po ngayon, mas conscious po akong gumalaw at magsalita sa kanya. Kasi majority of the time, napapansin ko kung ginagaya niya ako, yung mga sinasabi ko, tapos kung paano ako mag-react, pag ako naman yung nakagawa, gagawin niya din. Kaya po sobrang ingat na ako ngayon. Kasi may mga, po kami, si Limuel po kasi, pares kami strong. Pares po kami panganay kasi. At the same time, mas matanda po ako sa kanya. At kadalasan po, lagi po siyang palatanong. Paminsan po ako po yung nagkasalita, ano ba yan, ba't hindi mo siya alam? Sabi niya, kasi hindi ko alam kung magugustuhan mo, mga gano'n. So, I can say po na, not only in marriage po, but also in all relationship, communication is the best key. When you feel corrected and you want to be corrected or you want to correct somebody, we have to talk to the person. I have a friend po na very dear in my heart. Na with the extent of my emotion for her, I can't help myself but to message her. Kasi hindi ko po talaga maintindihan bakit ganun yung steer ng puso ko that time for her. But then po, I know God is working. Kasi sometimes po kasi we don't have to be parang sobrang hard sa ating mga salita. Hindi mo kailangan yurakan yung buong pagkatao ng somebody to correct somebody. Correction is not a punishment, it's a form of protection. When God corrects you, He's not trying to hurt you, but He's trying to heal you. He wants to align your mindset with truth, so your life
can bear fruit. And when your mind is renewed, your life is transformed. But that only happens when you allow God and sometimes others to speak truth in love. Sabi po yun sa Ephesians chapter 4, verse 15. Okay po, next. No correction, no transformation. And no transformation, no growth. Question po is, are you teachable? Are you willing to unlearn lies and receive truth, even when it's uncomfortable? Because spiritual growth begins with the renewing of mind and continues with the humility of your heart. Next, number 3, committed. Growth demands consistency. Anyone can start a race, but few finish well. True growth takes time, discipline, and devotion. In a culture that celebrates instant results, God still works through process. May napanood ko sa Facebook one time, yung Lucky Me na chicken, ginawang sopas. Nilagyan ng gatas, ng hotdog, tapos, basta po, yung noodles na yun. So, may instant sopas ka na. Meron po ko napanood naman na yung pancit canton, nilagyan ng tuna. Tapos nilagyan ng cream. So, may instant carbonara ka na agad. Tapos meron namang isa na gumawa ng tawag nito, ng noodles ulit. Tapos nilagyan ng gulay, ng repolyo, carrots, tapos nilagyan ng kikiam, pork. So, instant pancit na. Pancit gisado. So, sabi kasi nila, kaya daw mas mabuti daw yon dahil mas mabilis mag-prep. Especially daw sa mga working moms, sa mga nagmamadali. So, yung mga ganong proseso daw napakadali. Pero is it sustainable? If everyday ka kakain ng instant na sopas, instant na pancit gisado, what will it do to you, especially sa health mo? So, is it sustainable? Probably our answers will be no. Kasi, it will ruin your health. Hindi siya maganda sa katawan. So, same thing with being committed. Though it's a long process, tayo po ay hindi po natin predict ang buhay natin hanggang kailan, hanggang saan. It's a long process of heartbreaks, heartaches, disappointments, and everything. And at the same time, when we accepted Jesus as our Lord and Savior, hindi naman niya pinangako ang buhay natin magiging cloud nine. In fact, the more we get into God and accepted God, the more na parang, teka lang Lord, sabi mo, maging okay ang buhay ko. But then, God did not say that at all. Ang sabi niya lang, I will never leave you nor forsake you. As each part doesn't work, growth happens as you stay faithful in your part. You may not always see immediate fruit, but commitment ensures eventual growth. I can imagine po kung paano nararamdaman ng mga magulang ngayon na they witness yung mga anak nilang maliit na maliit pa, especially nung nagbubuntis pa lang siguro sila, tapos lumalaki, naglalakad yung mga anak nila, nag-kinder, nag-elementary, nag-high school, nag-college, nagtrabaho, nag-asawa. I cannot imagine kung anong nararamdaman nila ngayon. Now what it's, parang, alam mo yun na parang sabi nga ni Mama na parang hindi niya akalain na kami makakapagtrabaho ngayon. Kasi ang akala niya, pagtungtong namin, pagtapos namin ng high school, mag-aasawa na kami. Kami po yan sa Cavite noon. Akala niya kapag nag-high school na kami, magkakanya-kanya na kasi ganun sa kanila. Kaya, sabi ng mama ko ay hindi mo talaga masusukat or malalaman yung future, especially kapag wala ka sa Panginoon. Kasi ito yung mga nanay na nagpagal sa mga anak nila.
sobrang nag-commit ng kanilang mga buhay to take good care of their children. And so with God, na talaga namang if He will see us growing in faith and truth, definitely He will rejoice. And at the same time, if we run our race faithfully, we can see the result naman po pagdating ng panahon. Again, you may not see always immediate fruit, but commitment ensures eventual growth. When you're consistent in prayer, the word, service, and community, you're building spiritual strength. Stay planted and stay faithful. Growth will come. Even when it's slow, even when you don't feel it, even when others seem ahead. God honors faithfulness, not flashiness. He rewards truth, not just result. Brick by brick, prayer by prayer, step by step, you are becoming who God designed you to be. In conclusion po, from Him, the whole body joined and held together builds itself up in love. In Ephesians chapter 4, verse 16. Spiritual growth isn't a solo climb. It's a shared journey. Kaya tayo po dapat na tayo magkakasama. It's just about being impressive. It's about being in sync with Jesus and His church. Stay connected to His people. Be willing to be corrected by His truth. And stay committed to His promise. You grow best when you grow in sync with Christ and His people. Because in the kingdom, you grow deeper by growing together. I hope po na by this word po, we can see everyone or mas mahalin po natin ang ating mga kapatid sa pananampalataya. Ang ating mga kapatid po sa pananampalataya, they will not always be perfect. They cannot be the person na gugustuhin mo o mamahalin mo lagi. Sa isang kasal po na puntahan namin, sabi ng groom sa bride na hindi man kita mahal araw-araw, hindi ka man palaging maganda araw-araw, pero pipiliin kita araw-araw. And I think those words doesn't belong to the wife or to the bride, but also to all of us. Because we are all bride sa church na ito. Araw-araw, minuto, segundo, pinipili tayo ng Panginoon regardless of who we are. And the grace that He showered to us is uniform, not just to you, but to every one of us. Kahit tayo magkamali, siya man ay magkamali, sila ay magkamali, ang Panginoon ay same pa din. Palagi Kanyang pipiliin. And I hope that this church will always practice the palagi term. Na kahit na hindi ka man kaaya-ayang probably may opportunity how you speak or how you react, whatever, na all of us will show the same grace. Ay, ganyan lang yan si ano. Then you correct in secret. You praise in public, but you correct in secret. Kasi we don't want to humiliate somebody na ipahiya, maramdaman na napapahiya. But at the same time, we want to show the love publicly na you are proud with your sister in Christ. You are proud with your brother in Christ. Because even Jesus died on the cross. And I remember one time I spoke to somebody na sabi niya na ayoko na mag-church kasi ganito, ganyan, ganon. And habang siya nagsasabi ng kanyang mga hinanaing for long minutes, ang panalangin ko sa Panginoon, Lord, give me the right words in my mouth. And the only thing na nasabi ko sa kanya was, even po si Kristo, dinuraan, kinutya, sinabihang sinungaling, blasphemous.
But never in the word, he was heard na nagsalita ng masama pabalik. He kept the humble heart. He kept being silent because alam niya kung sino siya. And I hope when the times na maranasan natin tayo kinikriticize ng isang tao o ng kahit sino man, when somebody put us down, as sinasabing ganto ka kasi, and so on and so forth. And I hope na ang gawa ng kaaway will not reign in your heart but will keep you stronger and rooted in the Lord. And you can say na, ano naman, I don't live because of you. I am living because of the grace of God every single day. Kaya let us rejoice, mga kapatid, na regardless kung ano mga kapintasan meron tayo, no one is exempted, but the Lord loved us so very much. And I hope that we also share the same love to other people. Kahit na sila hindi kaibig-ibig, let us love them still. Because, yun ang sabi ng Panginoon eh, love one another. Love one another. Let us pray po. Panginoon, salamat for sharing your word today. Thank you for showering us your presence today, O God. Ikaw ay Diyos ng pag-ibig, Jesus. You are the author of love, O God. Not just romantically, Panginoon, but also in this kind of love, Panginoon, towards one another, Panginoon. Salamat dahil ipinakita mo sa amin kung paano nga ba, Lord, mahalin yung sarili namin, unang-una, sa kabila ng aming mga imperfections. And also towards other people, O God, loving them the same way as you love them, O God. It was never easy, Panginoon, and will never be easy, Panginoon, to do that, O God, because we are living in our human flesh, Panginoon. But dalangin namin, O God, na allow us to secure maturity, O God, na may paramdam namin sa iba yung pagmamahal na gusto mo, na hindi lang sinasabi, kundi pinaparamdam, Panginoon. Hindi lang pinaparinig, kundi, Lord, inaabot namin, O God. O Diyos, salamat sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, dahil magpahanggang ngayon for so many years, O God, you've proven how faithful you are in this church, Panginoon, and its members, O God. Salamat, Panginoon, dahil sa marami namin pinagdaanan, O God, nasubok mo rin, Panginoon, ang aming mga relationships sa bawat isa. Still, Lord, we are so grateful and we are rejoicing, Panginoon, sapagkat nandito pa rin kami. Magkakasama pa rin kami, Panginoon. Hindi kami nag-iiwanan, O God. At salamat dahil sa kabila ng mga pagkakamali namin in the past, when we come back, we can still see our family waiting for us. We can see our family in this church, Panginoon, hugging us, loving us, Panginoon, after all. At salamat, Panginoon, for helping us to feel family in this room, O God, in this church, O God. We are so grateful for all the nanay, Panginoon, mga tatay, mga kabataan, even our pastors, Panginoon, for helping us to glue our relationship together, O God. Salamat, Panginoon, sapagkat sa maraming panahon na mga hindi namin pare-pares na komento sa mga bagay-bagay, still, Lord, your unity is still in our midst, Panginoon. Salamat dahil hindi ka napagod sa church na ito, Panginoon. And we pray, we declare, O God, na you will help us, Panginoon, to choose maturity, to choose prayer, to choose devotion, Panginoon, to choose quiet time, O God. And Lord, to have fellowship with other people, to our church members, Panginoon. Help us to choose you every single day, O God. Panginoon, wala kaming ibang pinupuri at pinasalamatan, kundi ikaw lamang, Panginoon. At Lord, ang puso namin ay nag-uumapaw sa presensya mo. Salamat, Panginoon, sa mga oras na ito. We glorify you, we worship you, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
Tayo po muna ay manalangin para sa ating pagbibigay. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito na muli, Father God, ay pinagsama mo kami, Panginoon, para ikaw ay purihin, sambahin sa araw ng aming buhay, Father God. Panginoon, sa oras na ito sa aming pagbibigay, kami muna ay magpapasalamat, Father God, sa lahat ng biyaya, Panginoon, na ipinagkakalob mo po sa amin sa bawat sandali po ng aming buhay. Maraming pong salamat, Father God, sa mga trabahong meron kami, Panginoon. Sa mga source of income na meron kami, Father God. Lord, pinapanalangin din po namin, Panginoon, ang wala pang mga trabaho. Pagkalob mo po sa kanila ang desire ng kanilang puso, ang matagal na po nilang pinapanalangin, Panginoon. Lord, kaakibat nito, Father God, ay turuan mo rin po sila na maging matapat, Panginoon, na ibalik ang nararapat para sa inyo, aming Ama. Dahil, Panginoon, ang lahat ng ito, Father God, ay nanggagaling lamang sa iyo, Panginoon. Ang aming tithes and ika po, Panginoon, ay talagang marami po itong matutulungan, Father God. Hindi lamang po sa aming church, Panginoon, kundi, Lord, sa mga tao, Panginoon, sa mga missionary na nagpapalaganap sa iyong mga salita, Father God. Para mas lalo pa po namin silang matulungan, Panginoon, sa pagbibigay at pagtulong po sa kanila dahil sa aming mga ika po na ito, Father God. At ganun din po, Panginoon, dito sa aming bahay-sambahan, Panginoon. Hindi po lingid sa inyo, Father God, na hindi pa po ganun kaayos ang aming church. At dito ka po nakatira, Panginoon. Kaya ang panalangin namin ay bigyan mo po ng puso na talagang mapagbigay. Puso, Panginoon, na ikaw ang uunahin, Father God. Para may balik po namin, Panginoon, ang nararapat para sa inyo. Gawin mo po kami, Father God, na mabuting katiwala sa lahat ng yaman ay pinagkaloob mo po sa amin, Father God. Para maibalik po namin, Panginoon, ang nararapat para sa inyo. And I'm praying, Lord, na talaga yung naghahanap ng trabaho, Panginoon, ay talagang mag-grant na po, Panginoon, ang kanilang mga panalangin sa inyo. Naghahanap po sila para makatulong sa kanilang pamilya. Kaya, Panginoon, pag natupad na po ito, ay tulungan niyo po sila rin maging tapat, Father God, na ibalik ang nararapat para sa inyo, Panginoon. Maraming pong salamat sa lahat. Salamat po sa lahat ng pagpapala, sa lahat ng business na meron kami, Panginoon. Maraming pong salamat sa lahat. Purihin ka aming Ama. To God be the glory. Amen. Salamat po sa Panginoon at talagang patuloy po tayong tinuturoan ng Diyos na mag-grow po tayo sa ating pananampalataya. Amin po. Ayan po. Siguro ang announcement po natin ay yun pa rin po, tuloy pa rin po yung pag-ipon po natin sa ating alkansya kasi ini-aim po natin next year by June sa ating anniversary kasi I think 2 years ago lumabas po tayo and nagkaroon po ng intimate na talagang sa area po na yun, na-build po ang family at the same time, bilang simbahan po, bilang church po, ayun. Ating pong ini-aim na tayo po ay, mga family po dito ay makapag-ipon po tayo para po sa next anniversary po natin, ay 32nd anniversary, ay tayo po ay lalabas na maluwalhati po ang Panginoon. Ay talagang aim po natin kasi po, ang growth po talaga ay yung tayo po mismo ay nasusurang po tayo ng mga kapatid po natin sa Panginoon. Amin po, i-aim po natin yun. Nandiyan po yung, nandiyan po under, ano pa po siya, aayusin pa po ng kakaunti yung alkansya po na yan, pero yun po yung aim po natin, tayo po ay makapag-ipon. And magtulungan po tayo. At the same time ay, yun nga po, nagre-request si Ate Marie na i-move po natin yung ating children na pagtuturo. So, by August po, ay
i-move po natin ito ng Saturday. Sa start po by August 1st, Saturday, mag-start na po yung para sa mga bata. So, yung mga bata po ninyo, yung mga anak, Saturday na po natin siya ilalagay para po hindi po matamaan yung mga D-groups, yung mga celebration po natin after service, ayan po yung mga, lahat po ng mga pwede po natin gawin after service ay pwede po natin magawa. So, wala pa po dito yung mga bata. For the meantime, ay dito po sila mamaya alas 10 po may magtuturo po from SBC. So, ayun po, yung ating PGL po ay malapit na. Wala pa pong exact time or exact date kung kailan po yun. Pero, ayun po, another expense na naman po ito. Kasama po natin sa panalangin na ito po ay tayo po, yung gusto pong maglingkod sa Panginoon ay ma-refresh. Talagang yung mga gusto pong mag-candidate ay talagang mas lumalim pa sa Panginoon into fellowship at saka sa pag-ibig po ng ating Panginoon. Pag-ipunan po natin ulit at talagang isama po natin sa panalangin. At yun na po ay tayo po ay nais ng Panginoon ay patuloy po tayong lumago sa ating pananampalataya. Yun po. So, kung wala na po tayong mga announcement ay tayo pong lahat ay tumayo, magwakas po tayo sa panalangin. Ayun po, wini-welcome po namin si, anong name ni Kuya ni Day, sir? Dominic. Po? Dog. Doon, palakpakan po natin. Welcome po kayo sa tahanan ng ating Panginoon. Ayun po, meron pa po ba tayong i-welcome? Wala na po. So, yun nga po, welcome po kayo and I hope and we hope po na kayo po ay makasama po namin sa mga susunod po na pananambahan sa Panginoon. Tayo po ay magwakas sa panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon. Salamat po dahil napakabuti mo, Panginoon. Nais mo, O Diyos, na kami ay mag-sink, Panginoon, into growth, Panginoon. Gusto mong lumago kami sa pananampalataya. Unang-una, Panginoon, sa inyo, O Diyos. Nang sa gayon, O Diyos, ay kapag kami ay lumago sa iyo, Panginoon, personally, Panginoon, ito ay, Panginoon, usap, Panginoon, na may apply namin at maibibigay rin namin, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Yung pag-ibig namin sa iyo ay kusa na lang itong magre-reflect sa aming mga neighbor, Panginoon, sa lahat na nakapaligid sa amin. Lord, ang dalangin po namin patuloy, O Diyos, tulungan mo kami, O Diyos. Tulungan mo kami lumago sa pananampalataya namin. Tulungan mo kami, Panginoon, na Lord, yung aming pattern, na yung karakter ng aming Panginoong Jesus, Lord, yung masundan namin, Panginoon, yung naisin ng aming Diyos na buhay sa amin. Lord God, hayaan mo sa pananampalataya pa namin, Panginoon, sa inyo, O Diyos. Lord, hindi po simple, Panginoon, ang mga bagay na ito. Ang dalangin po namin, O Diyos, tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging matatag kami, Panginoon. At talagang, Lord, yung prize, nakatingin kami lagi sa dulo, Panginoon, which is eternal life, Father God. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na maranasan namin, Panginoon, sa bawat araw ng aming pamumuhay, Panginoon. Hayaan mo, O Diyos, na Lord, yung growth, Panginoon, sa pamamagitan ng salita mo, Panginoon, pagbulayan namin ito araw at gabi, Panginoon. At kami rin, O Diyos, ay Lord, ay maging consistent, Panginoon, sa aming lakarin, sa pananalangin sa iyo, Panginoon, sa fellowship sa inyo, Panginoon, at sa lahat, Panginoon, ng pwede namin ikalago, Panginoon, sa pananampalatayang ito, Panginoon. Lord God, maraming salamat po, Panginoon. Salamat po, Lord, dahil maayos ang panahon, Panginoon. Salamat po dahil hindi mo hinayaan, Panginoon, na mas malakas ang ulan. Salamat po, O Diyos, sa weather, Panginoon, na meron kami, Panginoon, na ipinagkaloob mo sa amin. Lord, patuloy namin itinataas, O Diyos, yung aming mga kapatiran na wala po dito, Panginoon. Lord God, Ikaw po ang nakakabatid, Panginoon, ng kanilang pangangailangan. Ikaw po ang nakakabatid, Panginoon, kung anuman, O Diyos, ang kanilang mga kalagayan. Lord, we highly, Panginoon, na itinataas namin sila, Panginoon, sa iyo, sa panalangin, Panginoon. Na Lord, Ikaw po, Panginoon, ang kumilos sa buhay nila, kung sila man ay may mga karamdaman, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, Panginoon, masumpungan nila, Panginoon, ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Lord, kung sila man ay may mga shortage, Panginoon, sa kanilang financial na aspeto, Panginoon, mapunan mo ito, Panginoon. Ikaw po, O Diyos, ang magbigay, Panginoon, Lord, ng anuman, O Diyos, ang need nila, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Lord, sa pagtatapos ng series, Panginoon, sa susunod na linggo, patuloy niyo po kaming samahan, O Diyos.
Salamat po sa katapatan nyo sa bawat isa sa amin, maging Lord sa aming pagsamantalang paghiwalay, baon-baon namin ang kapayapaan, ang pag-ibig ng aming Panginoong Heso Kristo. Kasama, Panginoon, ang banal na Espiritu, Panginoon, na kung saan, O Diyos, kapag kami, O Diyos, ay nagdidesisyon sa buhay, tutulungan kami, Panginoon, na makapagdesisyon ng tama, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Hayaan mo na ilagap mo sa bawat isa sa amin ang pag-ibig, Panginoon, na Lord, yung fellowship, Panginoon, yung anuman, O Diyos, na naisin namin, Panginoon, sa bawat isa sa mga D-groups namin, Panginoon, ay mag-grow, Panginoon, sa pananampalataya sa iyo, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa susunod na linggong kakaharapin namin, kasama ka namin, Panginoon, at di mo kami pababayaan. Salamat po, pinagtitiwala namin, Panginoon, ang lahat ng gagawin namin, Panginoon, sa mga susunod pa, Panginoon, na linggong ito. Purihin ka, O Diyos, sa iyo po ang papurit karangalan, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Po, magkamayan po tayo. Next Sunday po ay meron po tayong potluck or food to share po. Mag-celebrate po tayo sa kabutihan ng Diyos. God bless po sa lahat. Dominic? Ay, po pala may pasok. Walang pasok. Anong yung name niyo po? Dominic. Ay, welcome ah. Welcome. Ilan taon na kayo, Kuya Dominic? 19. Ay, 19. Okay. God bless you. God bless you.